Ang ibinigay sa akin ng Ama, kailanman ay hindi mawawala. Amen. Never na mawalay tayo sa ating Diyos. Ito'y pangako ng Diyos, pangako ng Ama, pangako ng Panginoong Hesus, na hindi tayo mawawala sa kamay ng Diyos. Sa pagiging Kristiyano natin, mga kapatid, kailangan ang mga salita ng Diyos maging realidad. Kasi ang salita naging laman. Ibig sabihin, ang mga salita ng Diyos na ibinigay sa atin, magiging tayo, magiging laman. Ngayon, maraming bagay na napakahirap talagang mangyari. Itong message sa atin, Lord, na ito, isa ito sa pinakamahalagang bagay na dapat maganap sa buhay natin. Ito yung the prayer of faith. Yung panalangin natin, pag-aralan natin, practicein natin ang sarili natin, na yung ating panalangin, pinaniniwalaan natin lubos na magaganap sa atin at pinasalamatan natin naganap na. Ito yung napakahirap nitong pananampalatayang ito. Hanggang ngayon, ako yung nag-struggle dito. Hindi ko pa rin makuha mabuti. Paano ba yung gagawin natin na talagang yung panalangin natin, pinaniniwalaan natin lubos na nangyari na, naganap na. At nare-realize mo, nagaganap na talaga. So, ang nagiging experience ko lang dyan sa panalangin, yung persistence in prayer. Kasi pag ako nananalangin, napapansin ko sa sarili ko na hindi talaga ako tumitigil ng panalangin hanggat hindi nangyayari. Yun yung persistence in prayer. Isa yun sa factor na sa ating pananalangin, kailangan maganap sa atin yun Kasi naganap sa widow yun Yung sa judge. Yung laging sabi ng widow, sige na, tulungan mo na ako, tulungan mo. Sige na. Yung judge, baga sabi niya, bagay, okay naman, makulit itong taong to. Sige, papayag na ako. Pumayag yun dyan. Bakit? Makulit yung widow. Gustong-gusto niyang tulungan siya. Si Jacob, inabot ng madaling araw, nakipag-wrestle siya sa angel of the Lord. Sabi ni, hindi matalo-talo ng angel of the Lord si Jacob Ang ginawa ng angel of the Lord, tinira yung pigi niya, nilumpo siya, in-stroke siya para mapilay. Pero kahit ginawa ng angel yun, hindi pa rin tumigil si Jacob. Hindi kita bibitawan hanggang di mo ko binabasbasan. Persistence in prayer din yun. Hindi pumayag si Jacob na hindi siya basbasan ng pagpapala. Ganon tayo sa panalangin. Huwag tayong papayag na hindi ganapin ng Diyos yun. Hanggat hindi nangyayari, keep on praying without ceasing. Kasi lahat, yan ang experience ko, yung mga prayers na tinatanggap ko sa Panginoon. Lalo na pag may nagpapanalangin sa akin. Larry, pakipanalangin mo to, ganito. Pag yun sumagi sa isip ko yun, kahit ano ginagawa ko, pinagpipray ko, lagi yun. Pag hindi na mali sa isip ko hanggang hindi nangyayari, tapos sasabihin ko sa nagpa-pray, sabihin mo sa akin kung answered prayer na. Baka mamaya, answered prayer na pala, pray pa ako ng prayer. I-report mo sa akin, okay na ba? Tayo nagpapa-pray sa akin, kapag nangyari na, simplihan nyo naman ako. I-text mo na lang ako sa messenger, Larry, huwag mo na i-pray ko sa'yo, answered prayer na. Kasi kailangan maganap Kasi malalaman natin na anak tayo ng Diyos pag dinidinig ng Diyos sa panalangin natin. Pero kailangan you have that faith. Kailangan magtiwala ka sa Diyos, paniwalaan mo yung salita ng Diyos. At ito yung isa sa dapat paniwalaan natin. Matthew 21:22. Tagal Tagal. Ito, Matthew 21:22. Basahin natin. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Meron iba niya sa gospel na kapag ikaw nanalangin, paniwalaan mo na tinanggap mo na.
Pasalamatan mo na, natanggap mo na. Ito, lahat ng bagay na hihingi sa panalangin, kailangan hingin ng may pananampalataya. Sabi sa James, huwag kayong lalapit sa akin ng double-minded. Yung lumalapit sa akin, nagtitiwala lubos, na hindi siya nagdo-double-minded. Pagkat yung double-minded, walang tatanggapin ka naman sa wisyo. So, ganun tayo, minsan nagpe-pray tayo, pero double-minded Okay, bingking ka lang ng gusto, hindi. Kaya satanas yun Ini-influensa ng isip natin. Kasi sa totoo yun, ikaw gusto mo nga maganap So, hindi ikaw yun. Hindi nagsasabi, hindi. Si satanas yun. Nagtatanim ng mga kaisipan sa isip natin ng doubt. Pag pinaniwalaan natin yung magdadaw tayo, hindi na malulugod ng Diyos. So, mayroong pakikipaglaban sa pananalangin. Lalabanan mo si Satanas. Kasi hindi papayag si Satanas na yung panalangin mo matupad. Lalo na kapag naririnig na. Kaya nga, mas magandang panalangin natin yung hindi naririnig ng kalaban. Kasi pag naririnig ng kalaban, alam niya na gagawin niya. Yung hindi niya naririnig, kagaya ng prayer in tongues. Hindi niya alam yun Espiritu Santo nagpe-pray doon, hindi niya kaya yun. Kaya sabi ng Diyos, kung mananalangin ka, pumasok ka sa loob ng kwarto, ipinid mo ang pinto, isarado mo. Maging private yung prayers mo. At ang iyong amang nakakakita sa iyo, gagantimpalaan ka sa pananalangin. So, pag-aralan natin yun. Hindi ko pa rin to talaga makuha ng lubos ng panalangin na to. Kung alam ko na sana, sasabihin ko sa inyo, iisipin mo, ano gagawin mo. Basta ang nakita ko lang sa sarili ko, persistence in prayer. Praying without ceasing. Kapag kayo mayroong hihingi anong bagay sa Diyos, paniwalaan nyo na magaganap yun, matatanggap nyo yun. So huwag kang titigil hanggang hindi nangyayari. Love always hope And love never fails. Your prayers will never fail. Just continue in prayer. Kapag hindi nagaganap pa, hindi natin alam ang reason ng Diyos. Pero hanggat hindi nagaganap, tuloy lang ng tuloy ang prayer. Walang tigil na pananalangin. May sinasabi din dito sa 1 Thessalonians 5:17. Magsipanalangin kayong walang patid. Pray without ceasing. So walang patid, bakit? Hindi pa nagaganap Pag nangyari na yung prayer, may patid na. Nangyari na Pero hanggat hindi nangyari, pray without ceasing. Hanggat hindi nagaganap yung kahit anong prayer niyo. Hanggat hindi nagaganap, huwag kang titigil. Huwag kang magduda. Kasi ibibigay ng Diyos, meron siyang time. Meron siyang panukala sa silong ng langit. Kaya hindi pa niya binibigyan, may dahilan pa siya. Pero kung ikaw persistent ka talaga, wala kang tigil ng panalangin, didinggin ng Diyos yun. Bakit? Parang batang maliit, ang gusto ng Diyos, yung parang bata tayo, makulit. Di ba ang bata ang kulit? Pag humihingi ng candy sa nanay niya, tatay, bili mo ko nun, bili mo ko yun. Umiiyak pa, di ba? Bili mo hanggang hindi nasusunod, walang tigil ang bata. Ganon tayo dapat parang bata. Depende tayo lagi sa tatay at nanay natin. At pinipilit natin ibigay yung gusto natin. Kasi ang gugustuhin naman natin, hindi naman makakasama sa atin, ibibigay ng Diyos yun. Lahat ng bagay na hindi makakasama sa atin, ibibigay ng Diyos yun. Pero maging persistent ka, para kang bata, makulit. Ang gusto ng Diyos, makulit nga. Hindi naman nakulitan yung judge dun sa widow. Sige na nga, ang kulit-kulit nitong widow na to, ibibigay ko na. Yung angel na nakipagbuno kay Jacob, sabi ng angel, talagang sabi ng Jacob, hindi kita bibitawan, hindi mo ko binabasbasan. So, nandun yung determination ni Jacob. Hindi kita bibitawan hanggat di mo, bibitawan lang kita pag binasbasan mo na ako. Ay di walang nagawa yung anghel, hindi binasbasan niya, pero tinira niya sa pigi Hindi niya makaya si Jacob, ang tindi ng panalangin. Si Jacob, may karakter na talagang ipipilit niya yung gusto niya. Kasi nung mga anak yung asawa ni Isaac, nung maipanganak niya si Iso ang panganay, pero habol-habol ni Jacob. Hawak yung sakong. Sanggol pa lang, talagang nagpupumilit na to sa gusto niya. Pero ang problema, itong si Esau,
Hindi na to pinatawad ng Diyos eh. Bakit? Ipinagbili niya yung birthright eh. Ang birthright, ibig sabihin nun yung pagiging firstborn, pagiging born again. Kaya tayo yung lahat ng firstborn sa iglesia, ipinagbili mo eh. Diniklara mo na, ayaw mo na maging Kristiyano. So apostasy yung ginawa ni Iso. Ay hindi na siya napagpala. Ang pinagpala si Jacob. Siya yung napatungan ng kamay ng tatay niya. Nung pinipilit ni Esau na humingi ng patong, sabi ng tatay niya, hindi na pwede na, ibigay ko na pagpapala kay Jacob eh. Bakit? Eh ang kanyang Diyos ay ang kanyang tiyan. Ipinagpalit ni Esau ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa sa isang stew, lentils. Yung mga beans na kulay red. Siguro masarap na nalutuin ng araw yun. Eh gutom na gutom si Esau, alam niyo yung istorya nito, di ba? Sabi ni Jacob, sige. Sa isang kondisyon, pakakainin kita. Ako yung panganay. So nakuha ni Jacob ng legal na sa kaayusan ng pagkapanganay. Nagawa ni Jacob na kunin ang pagpapala. Kasi ang pagpapala nasa panganay. Kaya sabi ng Diyos, blessed at the willwood and the firstborn is mine. Pinabanal ko yung akin yan. Kaya kapag ikaw naging Kristiyano, firstborn of the church ka na. Eh, ang firstborn talaga natin si Kristo eh. Eh, ibinenta ni Iso. Hindi na siya nag-Kristiyano, ayaw na niya eh. Ang Diyos niya ay ang kanyang tiyan eh. Walang revelation si Iso eh. Sa bagay, pag gutom ang tao nga, gutom na gutom, nawawala na kaisipan, di ba? Nanguhold up, pumapatay ng tao, makakain lang. So alam ni Satan yung kahinaan ng tao, kaya yun ang unang ginawa niya kay Jesus Christ eh. Hindi niya alam si Jesus Christ, puspos ng Espiritu Santo, hindi niya kaya yun. Puspos si Cristo Santo ng pagpapala. Kasi may anghel na tumulong kay Jesus Christ eh. Nag-minister kay Cristo. Ganon din tayo eh. Sa larangan na ating buhay, lagi nag-minister ang mga anghel. Ay lahat ng prayers ko lagi, Panginoon, yung ministering angels namin. Na mga kapatid mo, papuntahin dito yung mga members na wala pa ng safe para sama-sama kami magpuri. So huwag kang titigil ng prayer sa mga anghel. Bagamat inutusan na ng Diyos yan na isinugo sa atin, utusan pa rin natin, huwag kang titigil. Amo magawa mo ang dapat magawa. Ako nung araw nga, sa kagustuhan ko talaga magkaroon kami ng sasakyan. Talagang matindi. Nakipagbuno kami ng Molet sa pananalangin doon. Sabi ko kay Molet, lahat ng mga problema, ipato mo sa akin yung pangalan, ano yung ginagawa, bakit ganito, bakit ganito. Hanggang sa nagtagumpay kami ni Molet sa panalangin doon, yun ang paraan ng Diyos para makabili kami ng sasakyan. Tapos ang gusto ko ng sasakyan noon, yun nga. Kaya pag ako naglalakad sa Evergreen, hinihipo ko talaga yun. Sasabihin ko, you are mine. Isang araw sa akin ka, ibibigay ng Diyos sa akin ka. Nangyari yun. Ang kulit ko eh. Kada ako dadaan doon, hinihipo ko siya eh. Sabi ko sa kanya, akin ka. Mangyayari to, parang ibibigay mo sa akin ito, gusto ko sasakyan. Nangyari. Kasi kapag persistent in prayers ka, kita ng Diyos ang puso mo eh. Talagang gustong kapag ikaw anak ng Diyos, ibibigay ng ama mo ang gusto mo, di ba? Ibinibigay ng ama ang kaluguran sa kanyang anak. Ang anak niya kinalulugdan si Kristo. Ang kaligayahan ng ama, si Kristo. Kaya lahat ng hilingin ni Kristo, ibibigay ng ama. Kaya sabi ni Kristo, hindi kayo ito, ayaw niyo humingi. Humingi kayo sa ama at ako'y dadalanin sa kanya. Humingi kayo sa aking pangalan. At ibibigay niyo sa inyo ang anuman, upang malubos ang inyong kagalakan. Humingi kayo, hindi kayo humingi, hindi kayo tatanggap. So humingi ka. So sa ating paghingi, mag-practice tayo with prayer of faith. Yung talagang naniniwala ka talaga mangyayari. Tapos makulit ka. Di ba yung iba ayaw ng makulit, naiinis sa makulit. Sa Diyos, hindi. Ang gusto na makulit ka. Baligtad lagi. Ang sistema ng tao ayaw ng makulit. Ang Diyos, hindi. Gusto ko makulit ka. Hingi ka ng hingi. Hindi ka tumabayad. Hindi nangyayari. Yun ang kailangan maganap sa atin. Yun ang napansin ko sa prayer ko. Lahat ng mga prayers na answered prayer, puro ganun ang sistema. Ang kulit ko. Kahit ako nakaupo, nakatayo, naglalakad, nanonood ng TV, pag sumagi na sa isip ko, pinagpipray ko na, wala nang tigil yun hanggang buong araw. Hanggang sa madaling araw, hanggang sa maya't maya araw-araw. Walang tigil na panalangin. Nangyayari. Nandun na nga yung faith mo, naniniwala ka eh. Na magaganap yun, nagpapasalamat ka na. Eh para mangyari yun, sabihin mo na sabihin sa Diyos. Ang Diyos naman nakikinig eh. Nandiyan ang Espiritu Santo lagi sa atin, nakatira na nga eh.
So luluhog ang Espiritu Santo. At si Kristo dadalhin yung panalangin ng Espiritu Santo doon sa taas. Sa mercy seat. Doon sa Ark of Covenant na nandun sa langit. Sa mercy seat doon. Yun yung replikang ginawa ni Moses na Ark of Covenant. Makapangyarihan yun dito sa lupa. Pero doon sa langit, pero talagang Ark of Covenant doon. Si Kristo bilang high priest, doon naghahain. So ang prayer of the saint, umaakit yun sa langit, binibigay kay Kristo, niluluhog ni Kristo sa Ama. Dinigin ng Ama. Yun ang sistema ng panalangin. Kaya we have to pray through the Holy Spirit. Kaya ibinigay yung power of tongues. Kasi yung power of tongues, tama lagi yun eh. Walang mali doon. Kasi minsan nanalangin tayo ng mali. Hindi kaya sabi, hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya ang Espiritu lumuluhog sa ating kahinaan na hindi mga isang-saysay na salita. So, ganun ang sistema, mga kapatid. Pag-aralan natin na manalangin tayo, naniniwala ka. Ba't ka lalapit? Kaya sabi ko kayo, pag hihingi kayo ng tulong, siguraduhin mo, yung hihingan mo, magbibigay. Madidiscern mo naman yun I-meditate mo yung hihingan mo. Imagine mo, hihingi ka na sa kanya, makikita mo kung bibigyan ka o hindi. Madidiscern mo tao kung magbibigay ng tulong o hindi. So doon ka hihingi ng tulong sa magbibigay. Parang panliligaw yan Ba't ka manliligaw ng tingin mo, hindi ka gusto? Di aligawan mo, yung tingin mo gusto ka, para hindi ka mabasted. Yun ang sistema, ba't manliligawan yun, hindi ka naman magugustuhan? Ganun din ba't ka hihingi sa hindi naman magbibigay? Dito ka humigi sa magbibigay. At ang bibigay ang Diyos, sigurado magbibigay ang Diyos. Kailangan na dapat tama ang hihingin mo. Kasi amis, sabi, you pray amis. Hinihingi nyo isang bagay na amis. Gusto nyong gugulin sa inyong kalayawan. Gusto mong hingin nyo kasi para sa kalayawan mo. Hindi dahil sa kailangan mo. Yung sasakyan, kaya ako kinulit ng kinulit nyo, kailangan namin yun. Biruin mo, ang mahal-mahal ng bayad namin sa Grab, 1,000 kada biyahe, babalik ka pa. Ilang beses kami nagpupunta ng ospital. Sabi ko, Panginoon, yung ikaputan doon ko, di na napupunta sa pamasahe namin sa Grab. Baka naman pwedeng bigyan mo kami ng sasakyan para kay baby. Hanggang sa'yo, nangyari na nga, nagamit namin sa sasakyan. Kaya lang, hanggang doon na lang ang buhay ni baby. Yun yun ang paraan. Pero ibinigay sa ito, pagpapala naman sa amin, sa mga anak ko na. Sa mga anak ko na nangyari. Kaya ayun, meron na silang mga sasakyan na gagamit. Persistence in prayer. Basahin natin yung pangyayari na yan. Yung kay Jacob, basahin natin. Genesis 32, 22 to 28. Tingnan natin yung istorya. At siya'y bumangon ng gabing yaon at isinama niya ang kanyang dalawang asawa at ang kanyang dalawang alilang babae at ang kanyang lahing isang anak na tumawid sa tawiran ng habok. At sila'y kanyang isinama at itinawid sa batis at ang kanyang itinawid ang kanyang tinatangkilik. At naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. Magbukang liwayway, dong, madaling araw. At nang makita nitong siya hindi na naig sa kanya, hinipo ang kasukasuan ng hita niya, o yung pigi. Kasukasuan ng hita niya. At ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantala ng ipagbuno sa kanya. At sinabi, bitawan mo ako, sapagkat nagbubukang liwayway na. At kanya sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako nababasbasan. Pero pinilay na, di ba? Pinilay na si Jacob. Pero napilay na si Jacob, pero hindi pa siya tumigil. Parang ako, in-stroke ako ng Diyos para matuto ako manalangin. Kaya ngayon, hindi ako tumitigil ng panalangin. Yung istorya ni Jacob, nangyari din sa akin. In-stroke ako Wala akong gagawin kundi mahiga. Ano gagawin mo pag nakahiga? Hindi ka usapin ng Diyos. Maya't maya, minumundo ito, nakahiga ka. O di nasanay ako ng gano'n. Hanggang sa ngayon, nasanay na ako. Lagi ko sa akin. Mas gusto ko pa nga lagi, kinakausap ko lang siya Parang sa fasting. Parang gusto ko na puro fasting Parang ayoko nang kumain. Parang masanay ako ng fasting kaysa kumain. Pag kumain ako, pangit pa ng pakiramdam ko
Pero pag nag-fasting ako, ang ganda ng pakiramdam ko, ng isip ko, ng spiritualidad ko. Naiiba kasi tinatalo mo yung ano ng laman eh. Kasi laman yun eh. Ang tawag ng pagkain, laman yan eh. Ang tao gusto kumain na kumain. Eh pinipigilan mo yung sarili mo. Nagpa-fasting ka. So nagiging spiritual ka, mas malakas yung espiritu. Natatalo mo yung laman mo. Eh si Iso, hindi niya natalo yung laman niya eh. Ipinagpalit yung kaligtasan, hindi na siya pinatawad doon. Bakit? Eh sinadya mo kasalanan, intentional mong binitawan ang pagkapanganay. Parang si Lucifer. Intentional mong binitawan mo ang pagiging ano mo eh, anghel eh. Dapat tagapaglingkod ka eh, hindi, bilabanan mo. Intentional yun, kaya hindi na rin siya pinatawad. Kapag ang kasalanan mo ay intentional mong ginagawa, hindi ka patatawarin. Bakit? Eh muli mong ipinapako sa cross, Hebrews 10:26. Eh paano pa yun? Hindi naman babalik si Kristo or para magpapako uli sa iyo. Ang papabalik na, yun na ng palataya sa kanya, nang ipako siya. Eh ikaw, ipinapako mo na naman, bakit? Sinasadya mo kasalanan. Hindi ka na patatawarin. May mga kasalanan hindi talaga pinatatawad na eh. Katulad nung kasalanan ni Iso. Apostasy yun eh. Binitawan na niya pananampalataya. Ayaw niya maging panganay. Tapos ano pa? Yung blasphemy to the Holy Spirit, magsasalitaan ng laban sa Espiritu Santo, lalapas na anin mo Espiritu Santo. Ano pang kasalanan ng hindi na patatawad? Marami kaya lang i-research, pero hindi yan ang topic natin. Ang topic natin yung prayer of faith. James 1:12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya tatanggap ng butong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Mapalad yung nagtitiis ng tukso. Kasi kapag tayo dumadaan sa mga tukso ni Satanas, kailangan tiisin mo yung tukso, labanan mo si Satanas eh. Pag nagtagumpay ka, magtatagumpay ka through prayers. Kasi si David, kaya siya nagtagumpay through prayers eh. Lagi siyang takot, araw-araw siya. Ang dami niyang takot. Eh, inuusig siya ni Haring ano eh. Hindi siya mapatay-patay. Bakit? Suportado siya ng Diyos. Wala siyang ginawa kundi persistence in prayer. Kaya sabi niya sa Psalm 34:4 eh, hinahanap ko ang aking Diyos, tatagpuan ko. Iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. So marami tayong katakutan sa buhay, natatakot tayo. So, huwag kang tumigil ng panalangin. Hanggang mawala lahat ng takot. Perfect love kasi is out there. At ang perfect love, total obedience to God. Tulungan mo sarili mo na mangyari talaga na prayer ng dinggin ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa Diyos noon, sabi ko, Panginoon, tinawag mo kong pastor. Eh, pag ako nananalangin sa iyo, didinggin mo. Lalo na sa mga anak mo, parang sa ng pagkapastor ko, kung hindi mo didinggin ng prayer, eh di patayin mo na lang ako. Useless eh. Bakit mo ko tatawagin, pastor, kasi hindi mo naman susundin ng prayer ko? O sa awa ng Diyos, lagi din ako dinidinig sa panalangin. Kaya yung mga suki ko, may mga suki ako sa inyo eh. Kuya Larry, pakipag-pray mo. Bakit? Eh nangyayari. Nagaganap yung nangyayari. Sandaling panahon lang, nagaganap. Ang suki ko sa Ephraim eh. Pagdikit sa akin yan, sabi na, Kuya Larry. Parang batang maliit na magsasabi sa akin. Si Biggie din. Si John at si Bea. Yan, laging lumalapit sa Kuya Larry. Ganito, ganyan. Kasi gusto ng Diyos si Pablo nga, lumapit kay Pilimon eh. Sabi niya, dinidinig na Diyos ang panalangin. O, ipanalangin mo nga ako. So, alam mo kung sino yung dinidinig ang panalangin niya, eh, di mo ka bumunta. Bakit ka pupunta doon sa mananalangin? Hindi naman didinggin ng Diyos. Kasi ang panalangin na masama, abomination to the Lord. Sabi sa, ano yan eh, sa Proverbs 15:8. Ewan ko kung tama yun ha. Proverbs 15:8. Oo nga, 15:8. Basahin natin. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Kasi pag naghahain ka ng prayers, hindi mo si Cain hindi tinanggap yung offering. Naghahain siya ng offering, hindi tinanggap ng Diyos niya. Kapag ang masama daw naghahain ng offering ng pananalangin, karumal-dumal sa... Bakit? Masama ka eh.
Kaya nga tinalikuran ng Ama si Kristo, dala-dala ni Kristo lahat ng kasalanan eh. Para siyang ahas dun na masama. Kaya nung panahon ni Moses, pinagawa ng Diyos si Moses, ahas din. Ilagay mo sa pool. Pag natuklaw ng ahas ang sino mang Israelita, sabihin mo, tumingin lang doon sa brazen snake. Gagaling yung kagad. Yun si Jesus Christ, kasi kailangan maging snake yung representasyon. Bakit? Kasi masama si Kristo nun eh. Siya yung parang isinumpa sa krus, napako sa krus. Kriminal lang ang napapako sa krus eh. Dinala niya lahat ng kasalanan, kaya yun. Yung pagpapakita sa Old Testament ng brazen snake, natitingin lang doon sa snake, yun yung nangyari kay Kristo nung ipako sa krus. Titingin kay Kristo doon, maliligtas tayo. Kaya yun ang nangyari, kaya sabi ni Kristo, ba't mo ako pinabayaan? Para malaman natin na ang Ama, kapag nananalangin ng masama, hindi didinggin. Kasuklam-suklam yun. Kaya din nalukuran ng Ama si Kristo. Bakit? Dala niya lahat ng kasalanan doon sa pool sa krus Tatalig na, ayaw ng Diyos ng kasalanan. Ang gusto ng Diyos, nandun na, kaya para mamatay din talaga. Kung hindi tatalig na ng Diyos yun, hindi mamamatay si Kristo. Ay dalhin ng katawan ni Kristo lahat ng kasalanan para mailigtas tayo sa kasalanan. Excuse me. Kaya nga, yan ang message ng Panginoon sa atin. Practice. Kung hindi ka magpa-practice at magtitiwala sa Diyos, kailan? Kailan mo pa mai-prove na ang salita ng Diyos totoo? Kaya nga, pag may nagpe-pray sa akin, sabi ko, Lord, hindi mo yung prayer niyang binigay sa para maniwala siya na talagang dinidinig mo prayer through me. Para maniwala, gawin mo, Panginoon, para maniwala yung tao. Kasi hindi naman maniniwala kung walang mangyayari. Katulad ni Kristo, bakit ba sumunod ang marami sa Kanya? Nakikita, nabubuhay yung patay. Ang lumpo, lumalakad, ang bulag, nakakakita. Yung mga preaching niya, titindi. Mayroong authority. Kung hindi nangyayari yun, maniniwala ba tao kay Kristo? Kay Brother Manny, kung hindi nangyari sa kanya mga kababalagan na yun, maitatatag ba siyang apostol? Bagamat hindi ko nakita ng dalawang mata ko, pinananampalatayaan ko sinasabi ni Brother Manny, yung patotoo niya. Dahil ang nasa Diyos, hindi magsisinungaling yan eh. Yung ipinapatotoo, nangyari talaga, totoo yun. Kaya nga patotoo eh. Ngayon, tatayo sa pulpit ngayon yung mga Kristiyano, magpapatotoo. Totoo kaya yan? Kaduda-duda mga sinasabi. Kasi pag nagpatotoo ka, ibig sabihin, you have encountered God. Yung ikinukwento mo, nangyari sa iyo. At nakita mo, meron talagang kasamang Diyos doon. Hindi ka nagsasalita ng kwentong walang kasamang Diyos. May kasamang Diyos. Ako, nagpapatotoo ako, nakalakad ako, na-stroke ako. Kasama ko ang Diyos. Kasi makikita naman ng tao talaga eh. 5 buwan akong nakaratay sa wheelchair eh. Tapos nakita nila, naglalakad na ako. Hanggang ngayon, naglalakad ako. Hindi naniniwala tao. Bakit? Nakikita eh. To see is to believe ang mga tao. Kaya nga si Doubting Thomas, sabi niya, kapag hindi ko nakita yung duta sa kamay mo, sa tegiliran mo yung saktan, hindi ako maniniwala na muli ka nabuhay. Kaya nung magpakita ang Panginoon sa kanya, sabi niya, Tomas, ka. O ito yung tagiliran ko, ito yung kanito. Hindi na nga nalapitan ni Tomas yun, lubuhod na, sabi niya, My Lord and my God. Kita mo sabi niya? Sabi niya, My Lord and my God, Panginoon ko, Diyos ko. Nawala yung doubt niya, bakit? Nakakita niya talaga eh. Kasi duda nga siya eh, ganun marami mga ganun tao. Maniniwala lang sila pag nakita nila. Sa atin hindi, believe first in you shall see. So mampalataya ka, makikita mo. Pero kung maghahanap ka ng tanda, ng karunungan, saka ka sasampalataya, wala kang matatagpuan. Sabi ng Diyos, ang mga Griego, naghahanap ng karunungan. Ang mga Hudyo, naghahanap ng tanda. Wala kayo tatagpuan. Parang ang pagbabalik ng Panginoong Isus, panahon ni Noah. Yung mga tao, normal. Kumakain, umiinom, nag-aasawa, nagtatrabaho, darating ang kapahamakan. Noong panahon ni Jonas, ganun din, na 3 araw, 3 gabing mapapasailalim ang Panginoon sa ilalim ng lupa, doon sa tiyan ng malaking isda. Yun ang nire-research ko pa rin hanggang ngayon. Ano kayo mali? Naka-research ako, Budanding. Yung pala pinakamalaking isda Budanding. Nandito sa Pilipinas yun somewhere in Zamboanga, maraming Budanding dyan. Pero hindi pa rin ako kumbinsido.
Hindi ko, ewan, sa bagay. Pero sinasabi kasi nila, baldena. Mammals yun may lungs yun. Yung mammals, humihinga sa hangin yun, may lungs. Pero yung fish, meron silang balon-balunan o gills. Kinukuha ng isda sa tubig, yung mga natunaw na oxygen, hinihigop ng baga nila yun. Dinadala sa balon-balunan, sa gills. Kaya sila nakakahinga sa ilalim ng tubig. Ang balyena, hindi isda yun mammals yun. Kailangan huminga muna siya doon lalabas doon sa butas na yung hangin. May kasama doon. Kukuha siya ng hangin doon sa labas. Kaya siya lumalabas, saka siya lulubog. Ang isda, kahit hindi lumabas, buhay yun. Bakit? May naka-reserve na oxygen sa nila, sa balon-balunan nila, sa gills. Kaya buhay lagi ang isda sa ilalim ng tubig. Ang balyena, pag inalis mo sa tubig, mamamatay. Bakit? Lungs yun May lungs sila, wala silang balon-balunan. Kaya sabi ko, sabagay, marami, pagdating naman sa langit, hindi tayo magtatanong ng anong tanong, di ba? Kaya sabi naman doon, yung kasunod doon, humingi kayo. Humingi kayo sa Ama, ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Kaya ikaw, pag nagpe-pray ka, siguraduhin mo na yung hinihingi mo, tinanggap mo na. Pinaniniwalaan mo na yung pinagpe-pray mo mangyayari. Mangyayari yun, mga kapatid. 100%. Amen. Walang makakahadlang sa inyong pagsunod, kundi ang inyong sarili. Amen. Kaya bantayan natin sarili. Sinasabi ng Panginoon na mag-ingat tayo sa ating sarili. Kasi if you will watch and pray, makikita mo sarili mo, anong espiritu kumikilos sa iyo. Yun ang message ng Panginoon sa atin. The spirit influence and the spirit transfer. Kaya sa araw-araw nating pamumuhay, saksi ang langit at lupa, sabi ng Diyos. Ano bibiliin mo? Buhay, kamatayan, pagpapala, sumpa. Piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, pati ang iyong binhi. So napakahalaga, kung sino man ang Kristiyano sa isang pamilya, check yourself araw-araw. Kasi kung anong spirit ang nasa iyo, mai-influence mo yung sambahayan mo. Kaya sabi ng Bible, kapag sumampalataya ang isa, lahat maliligtas. Bakit? Kasi mag-influence yung tunay na faith na nasa iyo, at yun ay lilipat. Katulad na nangyari sa sambahayan ni Timothy. Si Timothy ang naging batayan ng pananampalatayang nagta-transfer. Basahin natin. Teka sandali Sabi sa 1 Timothy 1.5, 2 Timothy 1.5, na ilaalala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na namalagay mo na kay Loida na iyong lelang. Ang lelang, malalim na sa lupa na yun ng lola. Pag lola, pag matanda na, lelang na yun. So sabi ni Pablo kay Timothy, nagsimula ang pananampalataya sa iyong lelang o sa iyong lola. Muna kay Lola na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina. So nag-transfer ngayon doon kay Eunice sa nanay niya. At ako'y naniniwala lubos na nasa iyo din naman. Kaya nga may letters to Timothy. Ang anak-anakan ni Pablo, si Timothy at si Titus. Ang anak-anakan ni Pedro, si Mark. Kaya merong gospel ni Mark anak-anakan ni Pedro yun. Pero ang anak-anakan naman ni Pablo, si Timothy at si yun nga. So yun, kaya na malagi ang espiritu sa kanila. So check ourselves lagi. Tignan natin, ano bang espiritu nasa atin? Ano bang espiritu gumagalaw sa atin? Pag naramdaman mo na ng masamang espiritu, tumigil ka na. Hayaan mo ang espiritu. Mag-pray ka na agad. Merong watch and pray. You will not fall into temptation. Kasi mahuhulog ka sa tukso Kasi kapag pinabayaan mo yung espiritu na yun na kumilos, magkakasala ka. Kaya para malabanan yun, tumahimik ka muna, humingi ka ng tulong sa espiritu. You pray to the Holy Spirit. Panginoon, tulungan mo nga ako. Alisin mo nga ito masamang espiritu nag-i-influence sa akin. Tulungan mo nga ako, Lord. Makita mo, if you believe, kikilos ang Holy Spirit. Kasi lagi siyang nandyan Pag humingi tayo ng tulong, tutulungan niya tayo kaagad. Kaya meron sa Galatians 6:2 sinasabi, ganito Basahin natin yun Galatians.
Galatians 6:1 sabi dito, mga kapatid, kung ang sino man nasumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga nasa espiritu, inyong panumbaligin ng gayon sa espiritu ng kahinhinan. So kung meron ka daw itutuwid na asawa mo, anak mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo sa pananampalataya, chikin mo yung sarili mo. Ikaw ba yung nasa espiritu ng kahinhinan o gentleness? Yun ang bunga ng Espiritu Santo eh. Can you control your emotion? Baka mamaya mainis ka, magalit ka. Kaya sila, ang hinihingi ng Diyos, pag mag-exhort tayo, kahit sino tao, check yourselves. Baka mamaya, mahawahan mo yung i-exhort mo o mahawahan ka niya. Kaya ito sabi, sa anumang pagsuway kayong nasa Espiritu, inyong panumbalikin ng gayon sa Espiritu ng kahinhinan, na iyong pagwariin ng iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Kasi kapag galit ang isang tao, sabi ng James 1:20, ang galit ng tao hindi tumutupad sa katuwiran ng Diyos. So kung galit ang isang tao, tapos galit ka rin, World War III yun. Siguradong magbabaksakan kayo ng atomic bomb. Sigurado nyo, bakit? Galit niya eh. Spirit nyo, tatransfer siya, galit ka rin. Ano mangyayari pag pareho-pareho? Diba? Kasabog yung, gera yun. Kaya kapag ang asawa mo, kapatid mo, anak mo, tatay mo galit, medyo pumunta ka na sa lugar na tahimik. Huwag mong kontrahin. Kahit tama ka pa, hindi papayag yun. Sabi sa, James 1:20, basahin natin. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Ano ba katuwiran ng Diyos? Word of God. So hindi ka daw may impluwensahan ng Holy Spirit. Kasi hindi mo tatanggapin ang gabay ng Espiritu Santo. Ang tatanggapin mo, yung nasa isip mo, yung emotion mo. Kaya pag naramdaman mo naiinis ka na, nagagalit ka na, tigil ka na rin. At yun namang nasa tabi mo, kahit tama pa siya o mali ka, tumahimik ka na rin. Kasi hindi nga gagawa ng katuwiran ng Diyos ang galit ng tao eh. So period na yun, hindi ka na pwede mga tuwiran doon. Ang meron lang galit, yung tinatawag na holy anger of God. The holy indignation of God. Banal na galit. Sa Diyos yun. Tayo pag nagalit, hindi naman banal yung galit natin. Talagang galit tayo eh. Umaabot tayo ng isang linggo, isang buwan, isang taon. Minsan ayaw na talaga magbatian. Ayaw na magpatawaran. Yun ang galit ng tao. Pero ang galit ng Diyos, mayroong righteousness yun eh. Katulad ni Kristo, tinan mo. Ba't niya itinabo yung mga hayop doon sa ginawang palengke yung bahay ng Diyos eh. Ang purpose ng bahay pananlanginan ng Ama. Yung bahay, ginawang market eh. Ano ginawa niya? Tinawag niya yung mga money changer doon. Pinagkahagupit niya yung mga hayop para lumaya. Tinanggal niya yung kulungan. Nagalit si Kristo, pero wala siyang kasalanan doon. Bakit? Holy indignation yun eh. Holy anger of God yun. Pero yung bahay ng Diyos, dapat panal lang yun. Ginawa niyo nandun din ang mga prostitute, magnanakaw, lahat na nandun. Den of thieves yung lugar na yun. Sinalaulan nila, sino hindi magagalit? Miski ikaw, sa bahay mo, bigla may papasok, kasalulay, magtataboy ng putik. Baka magulpi mo yun, mapatay mo pa yun. Wala kang kaso, trespassing yun. Hindi mo naman gagawin yun. Palalayasin mo katulad ng ginawa ni Kristo. Pinalayas. Hindi pinatay ni Kristo, pinagpapalumang na tao. Ang mga hayop ang pinalayas niya. Kumbaga sa hayop pa ang espiritu mo, dapat kang palayasin. So ganoon mga kapatid, check yourselves lang lagi. Checkin natin. At yung pakikisama natin sa kalubelo natin, checkin natin. Kasi go to the wise, you shall be wise. Go to the fools, you shall be fools. Sabi sa Proverbs 13:20. Lumakad ka nakasama ng mga pantas na tao. Sino ba yung pantas? Sino ba yung matalino? Anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ang pantas. Bakit yung mga unbeliever hindi pantas? Anak ng demonyo yun eh. Wala lang alam nyo tungkol sa Diyos eh. Ang alam nila, katwiran nila, katalinuhan nila, kabaitan nila.
Huwag ka daw sasama dyan, lalo sa kilala mong masamang tao. Hahawakan ka niyan eh. Lumakad ka na kasama ng mga pantas na tao, ikaw magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang, mapapariwara. Kung hangal lang kasama mo, mapapasama buhay mo. Kasi may sinasabi sa 1 Corinthians 15:33 ang ganito. Huwag kayong padaya. Ang masamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Totoo to. Huwag tayong padaya. Kaya nga ang ginagawang example lagi yung kamatis. Bakit? Manipis yung epidermis ng kamatis, madaling mabulok. Kaya sinasabi, pag may bulok na isang kamatis, kahit na napakaganda ng kamatis sa pagtagal-tagal, mabubulok yan. Kaya cancer cells yun eh. Kaya hindi naglalagay ang Diyos. Pag may nakita ang Diyos sa iglesia na may cancer cells, binubunot niya kaagad. Kasi mahahawa iglesia. Ako, nahawa din ako dyan. Nung araw okay lang din naman ako. Hindi naman ako talagang Pero nung nakasama ko na lahat ng mga drogista, lahat ng masasamang barkada, naging ganun ako. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kaya pag sinabi mo, sino ba ang kaibigan mo? Alam na ng mga tao sa paligid kung ano ka. Kita mo tayo ngayon, wala naman tayong mga barkada. Ang barkada natin, nanay natin, tatay natin, mga kapatid natin. Yan ang tamang barkada. Yun ang talagang tropa. Charity begins sa to. Kaya sabi ko nga pagbaksak ng dollars ng US, sunod-sunod na yan malapit na mangyari yun Ubusin na lang natin ang buhay natin sa kasama ating magulang at kapatid. Magmahalan na lang tayo mga kapatiran sa iglesia. Wala nang matitiso. Kasi ang Diyos bumabatay sa araw na ito. This is the day of salvation. Hindi kahapon, banal na banal ka kahapon. Sana kung nag-rapture kahapon. Ngayon, anong buhay mo ngayon? Ano ang ginagawa mo ngayon? Katulad natin, nasa espiritu tayo. Bakit? Nag-worship tayo sa Panginoon, nakikinig tayo ng Ebanghelyo. So mag-rapture na niyo, kasama tayong lahat. Paano yung iba? Na nabubuhay sa sarili nila. Ang Diyos bumabatay lang ngayon. Today is the day of salvation. Hindi ka sinabi tomorrow. O yesterday is today is the day of the Lord has made this day, so we must be glad in Him. This is the day. So mabubuhay lang tayo sa araw na to. Bukas, today na naman yun. So mabubuhay na pipili ka na naman ng buhay. Bagong buhay ba? Lumang buhay. Ikaw ba'y mabubuhay sa salita ng Diyos o hindi? So madali lang mga kapatid Kasi yun ang gabay ng Espiritu sa iyo araw-araw Sasabihin sa iyo ng Espiritu Santo kung ano gagawin mo. Kaya sabi nga, bigyan mo po kami ng aming kakainin sa araw na ito. Ang Espiritu Santo magbibigay ng pagkain mo, humingi ka ng pagkain. Kasi si Satanas, pakakainin ka ng kahit ano nun. Puro masasarap pakakain. Usually, tingnan nyo, yung lahat ng masasarap na pinakain, madaling namamatay din. Pero kita niyo yung walang makain, nabubuhay pa ng matagal. Sabi yung nga taong grasa, daig pa yung mga anak ng milyonaryo. Wala nga pinagkakain yan. Minsan pa lang umaligo, baka hindi nga naliligo, bakit binubuhay pa ng Diyos? Di ba? So ang buhay hindi nasa kasaganaan ng yung tinataglay Ang buhay ay sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa kabanalan. Kaya sabi ng Diyos, magsanay kayo sa kabanalan. Paano yun? Araw-araw ka mag-practice ng kabanalan. Ano yun? Ipamuhay mo araw-araw ang Word of God. Mabuhay ka kay Kristo. If you are filled by the Holy Spirit, walk in the Holy Spirit. Kung si Kristo yung sumasa inyo, lumakad kayo ng inilakad ni Kristo. Ang Panginoong Jesus hindi magpapagaling ng may sakit, hindi bubuhay ng patay, hindi makapagpapagaling kung walang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang gumagawa kay Kristo. Ganon din tayo. Kaya nga magiging katulad tayo ni Kristo na ang Holy Spirit ang gagabay sa atin. Kaya nga pinatira na Forever and ever nandyan ang Holy Spirit. Tinataka na tayo ng tatak ng kaligtasan ng Espiritu Santo. Mag-iingat tayo, don't grieve the Holy Spirit, baka lisanin ka. Katulad ni David. Sabi niya, Panginoon, wag po akong lisanin ng iyong Espiritu Santo. Gawan mo ako ng matuwid na Espiritu. Kasi the Spirit transfer Alam nyo, na-improve namin yan. Kasi nag-experiment ako Kasi by your words you are justified, by your words you are condemned. And the words transferred, the word is God, and the word is power. Naikwento ko na to sa inyo Naglagay ako sa 2 baso ng bigas. Nilagyan ko ng konting tubig. Inilagay ko doon sa isa holy, doon sa isa wicked.
Nasa ibabaw ng rep namin. Sabi ko sa kanila, kada kayo gigising o dadaan kayo dyan, yung wicked, sabihan nyo ng lahat ng wickedness. Yung holy, salitaan mo ng lahat ng holiness. After a week, makikita nyo, yung wicked, nangitim. Pero yung holy, puti pa rin siya. May konting itim din. Pero hindi katulad ng pinagsasalitaan mo ng masama. Ang bilis mabulok, ang bilis maitim. Kaya huwag kayong magsasalita sa mga anak nyo. Ubod mo ng tanga. Ubod mo ng gago. Tanga kasi. Buti pa yung kapitbahay natin, matalino. Ikaw ang tamad-tamad do. Wala kang kwenta. Nagpo-produce yung power na yun. Ang mga anak mo nga magiging tanga, gago, walang kwenta. Bakit? Sabi mo eh. Hindi naman kukontrahin ng Diyos yung sinabi mo eh. Kaya pag sinabi mo, Panginoon, hindi ko po kaya. Ang sasabihin ng Diyos eh, hindi mo kaya. Kasi affirmative God eh, hindi siya negative God. He's a yes God. Amen God siya. Amen, come Lord Jesus. Hindi nagsasalita ang Diyos ng no. O ano sinabi mo, tatanggapin lang niya. Panginoon, hindi ko po talaga kaya eh. Hindi mo kaya. Panginoon, kaya ko, kaya mo. Tignan mo yung may keton. Sabi ni Chris, ano kung gusto mong gawin ko sa'yo? Linisin mo po ako. Gusto ko rin, malinis ka na. Kasi kung ano gusto mo, mangyayari yun. By faith. Kaya magaganap sa inyo ang lahat ng bagay by faith. It is done unto you as you believe. Spirit of faith binigay sa atin. Kaya yung spirit faith na yun, ta-transfer yun. Kaya kapag ikaw, makikita mo, pag may kausap kang iba, nasa espiritu ka ng Espiritu Santo, makita mo, mai-influence mo yung tao na yun. Gusto niya makinig sa'yo. Gusto niya magtanong, bandang huli. Kasama mo na kahit itaboy mo. Kasama. Example na si Manuel. Kung mo nakikita ni Manuel ang pamumuhay ko sa opisina. Lagi lang din ako nagbabasa ng Bible doon tahimik. Naging kuway sa akin, sinagot ko. Christian ako. Bible believer ako. Gusto niya sumama sa akin. Ay, huwag, mahirap yun. Huwag kang sumama. Mahirap yung maging Kristiyano. I-deny mo sarili mo. Iiwan mo lahat ng uri ng pamumuhay mo masama. Mabubuhay ka kay Kristo. Kaya mo ba yun? Oo, kaya ko yun. Huwag na. Sa bandang huli, kasama natin si Manuel. Bakit? Nandun yung espiritu, nag-influence yung espiritu sa kanya, nag-transfer. Kaya gustong-gusto niya. Kasi ako rin, gustong-gusto kong maging Kristiyano nun eh. Naghahanap ako ng paano magiging talagang nasa Diyos. Kasi araw-araw durog eh. Araw-araw basag. Ito na lang ba talaga buhay? Nagtatanong ako sa Diyos, Panginoon, ito ba buhay? Araw-araw laseng, araw-araw basag, araw-araw basus, araw-araw basag. Wala bang iba? Kahit sa barkadahan namin, kapag sabog na kami, pag may nakatabi ko isa, tatanong ko, pare, ano ba ang buhay natin sa lupa? Ganito lang ba? Walang masatisfy sa akin sagot. Naghanap na ako. Nung pala, may calling ako. Hinahanap ko pala ang Diyos. Dinatagpuan ko. Kasi sabi ng Diyos eh, tumutungay siya mula sa langit, hinahanap niya humahanap sa Kanya. Tumutungay siya mula sa hinahanap niya ang naghahanap sa Kanya. O magtatagpo. Bakit? Eh hinahanap ng Diyos yung hahanap sa Kanya, hinahanap din ng Diyos yung humahanap sa Kanya. O di magpapanagpo, gano'n ang nangyari sa akin. Gumawa pa nga ako ng ano nun, yung parang kaisipan, consciousness, yoga consciousness through Jesus Christ. Pinaghalo ko. Parang kanta ni Sampaguita, ang ganda na sana eh, sa Diyos lamang eh. Okay yung kanta na eh, pero bandang uli, hari-hari, Krishna, patay. Nadisgrasya, nasingitan ng maling aral. Tama na sana yun sa kanya, ang pag-ibig sa Diyos lamang. Wala nang iba kundi sa Diyos lamang. Kasi sa wis eh, nakita niya ang pag-ibig sa Diyos. Pero bandang huli, hari-hari, Krishna. Eh, Diyos ng ano yun, mga Hindu eh. Si hari-hari, si Krishna. So mali na naman. Tama na sana, may Diyos na eh. Kaso sinong Diyos? Hindi lahat ng may Diyos, tama ang Diyos. Ang Diyos natin, yung lumikha ng langit at yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, yun ang Diyos natin. Kaya ang lahat ng tao, alam nyo, may Diyos. Ang lahat ng tao, may Diyos. Ang tanong doon, yung bang Diyos na yun, yung tunay na Diyos. Sabi ng Diyos, ako ang Diyos, wala nang iba. Maliban sa akin, ako ang Diyos. I am what I am. So, ganun eh. Mapalad tayo. Bakit? Tinawag tayo ng Diyos. Bakit? Narinig natin ang tinig ng Ama at natuto. Dinala tayo kay Kristo. At yung mga halamang hindi itinanim ng Ama, bubunutin. Kasi hindi pwede, mahahalo eh. Pag nahaluan ng bulok na kamatis, ang isang kaing na kamatis na kahit napakaganda, mahahawa. Hindi pwede. Bakit? Parang gangrena eh.
Yung cancer cells ng ng tomato pupunta sa iba, makakakain na alis agad ng Diyos yun. Konting libadura nagpapaalsa ng masa. Kaya hindi pwedeng sumama ka sa mga unbeliever, mahahawa ka. Tulad ko, ang lakas ng faith ko sa sarili ko eh. Kaya hindi ako magiging durugista. Ito'y testing lang to, pinag-aaralan ko lang to eh, testing lang. Curiosity kills the cat. Sa curiosity ko, kills the cat. Napatay ako nung kako-curiosity ko. Hindi na ako nakaalis, napasama ako sa lahat ng mga durugista rito eh. Ako pa nga ang leader, tsaka yung pilisang ko. Kami pa si Mono eh. Pero nung bandang huli, nararamdaman ko, ayoko na, walang kwenta to. Hindi na ako makaalis, nahook na ako eh. Buti na lang, may Diyos. Saved by the bell. Kasi nasa kumunoy na ako eh. Hindi mo naman matutulungan yung sarili mo umalis sa kumunoy. Sino yung nasa kumunoy na natulungan niya ang sarili niya, kahit alam mo pa technique? Eh kung malawak yung kumunoy, maliban na lang mayroong magliligtas sa iyo, yun ako. Nasa kumunoy na ako eh, wala nang pag-asa. Pero dahil may plano ang Diyos sa akin, niligtas ako. So inalis ako sa kumunoy, malinis na ako. Pero may putik pa yung paa ko. Nagpuputik pa, nagkakaroon pa ng dumi. Bakit? Naglalakad ka pa sa mundo eh. Kaya sabi, maglinisan kayo ng paa. Sabi sa Galatians 6:2, basahin natin yun. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. Kasi bawat isa sa atin pumapasa ng krus ni Kristo. Ano yun? Word of God. Bawat isa sa atin, tutunod tayo sa Word of God. Magpasahan kayo ng Word of God. At ito pa rin ninyong gayon, ang kautusan ni Kristo. So ang kautusan ni Kristo, yung krus na binubuhat natin. Kaya sabi ng Psalm 68:19, binubuhat niya araw-araw ang ating pasan. At yung sa Isaiah 26:12, sinabi niya, lahat ng gagawin natin, ginawa na niya. Ezekiel 36:26, ginawa na niya lahat. So ang gagawin na lang natin, manatili sa pananampalataya. Keep the faith. Panghawakan mo mabuti yung nasa iyo, baka maagaw ng iba. Ano yung panghawakan mo? Yung faith in the Word of God. Kasi ang salita ng Diyos na itinatanim sa ating kaluluwa, yun ang makakapagligtas ng kaluluwa natin. So check yourself sa araw-araw. Ikaw ba'y nasa Word of God? Kasi si Moses, tinawag ng Diyos si Moses eh. Sabi niya, pulungin mo yung lahat ng Israelita sa akin. Pipili ka ng 70 elders, papasahan mo ng Espiritu. Sabi sa Numbers 11:25. Alam niyo itong transfer of the Spirit na ganap sa iglesia natin yan. Naikwento ko na sa inyo, tinawagan ako. Nung anak ni Brother Manny, sabi niya, Brother Larry. Sabi ni Papa, papuntahin niyo dito sa Santo Domingo ang lahat ng member ng LCD. Ay ko, bakit? Urgent daw to, sabi ni Lord sa kanya. Pisanin mo, ito ang pinasabihan, pisanin mo ang iglesia. Tinawagan ko ng tinawagan ko si Manuel. Eh nung araw na yun, bumabagyo. Kaya nga, pinigilan si Manuel, pero hindi napigilan. Bakit? Yung spirit of faith na i-transfer ko sa kanya, matatag eh. Kasi matatag din ang faith ko, mga kapatid eh. Binigyan ako ng spirit of faith na matatag. Kahit ano gawin mo sa akin, hindi ako bibitaw. Kahit putulan mo ko ng ulo, barilin mo ko, hindi ako bibitaw. Nandun ang faith ko. Kaya ito, naipasa. Nung gabi na yun, naipasa ni Brother Manny sa lahat na nagpunta doon ng spirit. Ito sabi, Numbers 11, 17. At ako'y bababa at makikipag-usap sa iyo doon. At ako'y kukuha sa espiritong sumasa iyo. At aking isasalin sa kanila. At kanilang dadalhin ang pasan ng bayan na kasama mo upang huwag mong dalhin mag-isa. So ganoon din yung magpasanan kayo, Galatians 6:2. Magpasanan kayo ng dalaan para hindi ka magpasang mag-isa. Kasi ang hirap nun, biruin mo, pangungunahan ni Moses, 6 million. Wala pa doon ang bata at babae. Lalaki lang yun, 6 million. Kaya yun nasabi ni Jethro sa kanya, mapapagod ka, magkakasakit ka, mahirapan ka. Humirang ka ng 70 elders na papasahan ng Espiritu. Yun nasabi ng Diyos sa kanya. Sabi sa 25. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap at nagsalita sa kanya at kumuha ng Espiritong sumasa kanya at isinalin sa 70 matanda at nangyari na sumakanya ang Espiritu ng hula, ngunit hindi sila umulit.
So, ibig sabihin, yung transfer of the Spirit, kung titignan nyo, Xerox copy talaga ng iglesia ng Israel ang iglesia natin. Pati yung transfer of the Spirit, ginawa kay Brother Manny. Siya ang naging si Moses, siya ang propeta ng bayan, siya ang ama natin. Nagawa yung gabi na yun, kasama yung si Manuel at member ko. Ito mo, nanatili lang sa atin, ako si Manuel. Ito nanatili sa LCD, hanggang nasira ng LCD, ginawa ng ACLJ. Ang Diyos ang nangangasiwa eh. Iba't iba ang administration, pero iisang espiritu. Iba yung administration ni Brother Manny bilang apostol, iba yung administration ko bilang bishop, pastor. Pero iisang espiritu yun, kasi nagsalin na nga eh. Meron ba nga yan, sa Baras pa rin, pinatawag ako ni Brother Manny. Noong panahon na yun, persecuted si Brother Manny, pati ko, nag-isip ng masama. Sabi niya, tawagin mo si Larry. Papuntahin mo dito, transfer mo yung spirit. Di pumunta ako, sabi ko, Brother Manny, tinatawag niyo daw ako. Tatransfer ko sa iyo yung spirit. Nung panahon na yun, talagang magulo isip ko. Duda ako kay Brother Manny. Pinasahan ako ni Brother Manny. Sabi ni Brother, okay na. Ito, Brother Manny. Pasensya na ho kayo, pero masama kaisipan ko sa inyo. Sa ibang araw niya lang ho, aalis na muna ako, magsisisi muna ako. O sabi ni Brother, sige, pag ready ka na, bumalik ako. Ready, maya ilang sandali na, ready na ako, bumalik ako. Yun, pinasahan ako. Kasi pag masama isip mo sa isang tao, hindi papasok ang spirit. Hindi ka ma-influensyahan kung magtatrans. Bakit? Kontra ka eh. Ay sabi kay Brother Manny, katawarin mo ko, Brother Manny. Kasi grabe persecution kay Brother Manny noon. Pati ako nag-isip naman, kasi si Brother Ross na nagsasabi sa akin, siyempre, pastor ko yun. Igagalang ko yun, baka nga tama. Pero bandang uli, sabi ko, paninira ito, Lord. Dinabayan ako ng Espiritu, paninira sa apostol yan. Nagpunta na nga ako kay Brother, humingi ako ng tawad kay Brother Manny. O pagkaraan ng ilang oras lang, bumalik ako, okay na, ito na tayo ngayon. Pero ako, hindi ko naman hindi naman sinasabi ng Diyos na gawin ko sa inyo yun Brother Manny, yun ang pamamahala ng Diyos, apostol yun Hindi naman ako apostol Meron tumayong apostol dito na disgrasya, si Brother Ross. Hindi naman sa bishop siya Ba't siya nag-a-apostol? Nagtayo ng 7 bishop, ang apostol gumagawa noon. Kita mo, natanggal sila lahat. Bakit? Sumobra faith niya lumagpas sa langit. Sabi, ayon lang sa sukat ng pananampalatayang ibinigay ng Diyos ang isa, doon sila magnasiwa. According to the faith what God is given. Ano ka, propeta ka, di mag-prophecy ka. Pastor ka, di mangasiwa ka. Yung pastor, huwag pakialaman yung prophecy ng propeta. Yung propeta, huwag mong pakialaman ang pamumuno ng pastor. Kasi yun ang kalooban ng Diyos Autonomy lahat tayo. Let the Holy Spirit do His way. Iba't ibang pangasiwa, pero isang espiritu na. Kaya, natututo tayo sa lahat na nagaganap sa atin sa iglesia. Si Brother Manny nung mga panahon na yun, alam nyo, napakalungkot. Pinupuntahan ko lang lagi, inaalo ko lang yun. Tapos, kasi delikado yung ni Brother Manny yun. Pag mahina faith mo, hindi mo talaga gagawin yun Alam nyo yun tungkol to sa sa sex Yung paghihiling sa sex. Ginawa ko to kay baby, effective, gumaling si baby. Kaya sabi ni Brother Manny, patotoo mo yan. Pinapatotoo ko nga. Sabi ko, ba't ganun sila, Ba't ang mga doktor pumapayag yung pag-checkin yung babae, may OB-GYN ba't pumapayag kayo ang doktor ipaglalagay kahit ano doon? Pero kapag tayo rito, hindi kayo pumapayag. Nagamitan ng paglalayers doon. Ano nga ito, very sensitive to Kaya na-persecute si Brother Manny, mga hangal sila Gagawin ba ng Diyos sa sugo yun? Tsaka may pruweba ako. Ginawa ko yun, gumaling si baby. At tagal-tagal nang masakit lagi puso ni baby. Meron siyang dinaramdaman, pero nung gawin ko yun, gumaling siya. Kaya sabi ni Brother Manny, patotoo mo yan. Kasi lungkot na lungkot si Brother, yung pinagagawa ng Diyos sa kanya, kinukontra ng iglesia. Dapat pasakop ka sa namumuno. Huwag kayong hindi pasakop, sabi sa Hebrews 13:17. Buti pa, basahin natin yun. Hebrews 13:17. Magsitalima kayo sa namumuno sa inyo, at kayo pasakop sa kanila, sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang magsusulit, upang ito'y gawin nilang may tagalakan at huwag may kahapis, sapagkat sa ganito hindi nyo mapapakinabangan. So hindi nyo pakikinabangan na iglesia kapag ang pastor nalungkot dahil sa ginagawang pagharas. Kaya nung malungkot si Brother Manny yun, talaga akong ginamit ng Diyos. Lagi ako nagpupunta, inaalo ko, kwentuhan kami.
Kaya yung mga anak ni Brother Manny, sabi niya, si Brother Larry, anak-anakan niya ni Papa eh. Kaya persecuted din ako eh. Parang yun sa si Lazarus, nung buhayin mag-uli ni Kristo, pati si Lazarus, pinersecute, gustong patayin din. Bakit? Malaking patotoo si Lazarus, pero binuhay siya. Nandun siya kay Abraham bosom. Pinaalis siya ng Diyos doon, may binalik siya. 4 days ng patay. Na-experience nyo ni Lazarus kung paano mabuhay sa Abraham bosom. Comfort doon, di katulad doon sa Hades, torment. Kaya alam na ni Lazarus kung paano pagpunta doon. Kaya si Lazarus, according to history, naging bishop daw yun sa Ethiopia. Ewan natin. Proverbs 22:24. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin at maiinit tao, huwag kang makisama. So tignan mo, lagi ba mainit ang ulo nito? Walang kibot na naiinis. Walang kibot na nagagalit. Huwag ka nang makisama dyan. Bakit? Hahawahan ka, ikaw magiging mainisin ka. Mainit. Bakit? Ititransfer nga ang spirit niyan eh. Kaya sabi, go to the wise, you shall be wise. Go to the fools, you shall be fools. Pumili kayo ng kaibigan. Wala naman pipiliin kaibigan kundi ang asawa mo at ang mga anak mo. That is the best friend. Asawa, mga anak. Kahit nga asawa at mga anak nga, nag-aaway-aaway lagi. Bakit? Hindi kasi magkaibigan. Pero kung ang asawa mo, kaibigan mo, ang anak mo, kaibigan mo, iba yung kaibigan, sabi ni Kristo, hindi ko na kayo gagawin alipin kaibigan. Kasi iba treatment sa alipin, iba treatment sa kaibigan. Ang treatment ng magulang sa anak, ang sasabihin ng magulang, anak lang kita. Ano sasabihin ng anak? Nanay lang kita. Di ba? Nangyari sa akin, alam nyo, maliit pa ako, nagpiprix na ako dito sa amin. Alam nyo, sinasabi nila kapag nagpiprix ako sa kanila, sinasawat ako sila yung mga magulang ko. Huwag kang makialam dito, anak lang kita. Sabi ko, pag anak pala, walang makialam pala. Ganun ang magulang, naubod man sama. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong gagaya sa inyong mga magulang. Kaya ang mga anak nagtuturo ngayon sa magulang. Tingnan nyo, puro kayo hindi mga magulang. Ang gugulang nyo, pero hindi kayo magulang. Hindi pa kita nyo, puro bata tinatawag. Wala tayong makikita lelang dito, katulad nung nanay ni si Loida, na lelang ni Timothy. Wala tayong makita rito eh. Meron tayong makikita rito, bihira din naman mag-worship. Pero tingnan nyo, ang mga kapatiran natin, puro bata. Di ba? Kasi yun ang sinasabi ng Diyos eh. In the last days, I will pour out my heart to all flesh. Your young man shall dream dreams, shall see vision. Ibubuhos ko ang espiritu sa mga lalaki at babae ng mga anak. Ang matatanda, mananaginip ng panaginip. So okay pa rin yung matanda, mananaginip pa rin ng panaginip. Pero yung mga pinaggagawa ng mga matatanda, ng mga magulang natin, ayon sa kanilang natutunan yun nung araw pa. Akala nila tama sila. Kaya nung nangangaral ako sa mga relatives ko alam mo sabi sa akin, pag sinasalitaan ko nanay ko, nay, gano'n, isa lang ang basis natin, faith in the Bible. Sabi ng nanay ko, oy, Larry, ikaw papunta pa lang, ako pa uwi na. Sabi ko, ba't hindi tayo nagkasalubo? Alam nyo, ang yayabang nila. Tapos nung pinangangaral ako sa mga relatives ko, alam nyo sabi sa akin, doon ka mag-preach, yung itinuturo mo, pamuhay mo. Ibinato pa sa akin, samantalang gusto ko lang naman ipahalagang ebanghelyo, maligtas sila. Halos lahat yan, napuntahan ko, mother side, father side. So, nung matapos ko, bahala na doon sa inyo, ayaw nyo, di huwag. Hanggang saan nangamatay lahat. Ewan ko, sana naligtas. Pero alam nyo, lahat ng namatay sa kamay ko, tingin ko naligtas. Yung nanay ni Delma, yung tatay ni Rolly, o the last breath niya yun, bago namatay, ako yung nandun. Ako yung kausap, nagpe-pray kami, tapos namatay. Tapos yung dalawa kong tiyahin sa Taytay, sa pinagbuhatan, namatay din yun. In the last breath, ako rin nakausap. So, sabi ko, ito siguro mga ligtas. Kasi nakapag-pray pa kami sa mga nakapaghingi ka ng tawad, parang yun nandun sa cross eh. Nakahingi ng tawad yun, pero masama yun. Hindi Kristiyano yun. Pero iniligtas ng Diyos yung sabi ni Kristo, sa araw na ito, ipagsasama kita sa aking paraiso. Yung araw na yun, sinasalita na ipagsasama kita, o hindi future pa yun. Sa last judgment pa yun. Kaya napakahalaga mga kapatid, yung araw-araw na buhay.
Yan ang pinaka-importante, yung everyday life. O mamaya, okay na naman tayo ngayon, o bukas. Bukas na naman. Lalo sa prayer, sa gabi. Gamitin natin yung kapangyarihan na binigay sa atin. Power of protection. Sa gabi, alam nyo, ang Diyos, inutusan ng lahat ng anghel na to encamp the saints. Inutusan na ng Diyos ang lahat ng anghel natin. Alagaan tayo. Pero kahit na utusan na yun, utusan pa rin natin. Tawagin pa rin natin kasi nandyan lagi ang mga anghel at ang Espiritu Santo. Nakasanayan ko na yun. Pag ako matutulog, ato, Panginoon, sa pangalan ko ng Panginoon Jesus Ama, bagamat nautusan mo na yung mga anghel, hinihiling ko po mga anghel na gwardiya sa akin. Palibutan niyo po ako ng mga anghel dito sa aking kwarto, sa bawat sulok, huwag niyo pahintulutan makapasok ang demonyo. Kasi papasok ang masamang espiritu. Kailangan may gwardiya sibil doon. At lahat ng mga anak, isa-isahin ko yun, lahat ng mga anak ko, mga apo ko, mga in-laws ko, lahat ng members ng iglesia. Tinataniman ko ng mga anghel kayo, bawat lahat. Kasi ang mga anghel, ang trabaho ng anghel, para tayo, mag-service sa mga manilikas. Hebrews 1:14. Yun ang pagkatalikha sa kanila. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Hebrews 1:14. Ang hirap nitong bagong Bible. Hindi baga silang lahat, kita mo, lahat ng nilikha ng Diyos ng mga anghel. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod, ministering angels, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan. Isinugo, Sam. So isinugo na yan, lahat ng anghel, nagbigay na ang Diyos sa atin ang guardian natin. Guardian angels, lahat tayo. Hindi natin alam kung gaano karami. Kasi kay Elisha, napakarami nung buksan ng mata ni Gishi. Kasi natatakot si Gishi. Napakaraming Philistines nakapaligid sa kanila. Sabi ni Elisha, kung matakot Gishi, mas marami tayo. Nag-pray si Elisha na buksan ng mata ni Gishi. Nung makita niya, isang katerba nakapalibot, napapalibutan yung Philistine, natuwa. Ay, ubod pala tayo ng dami. Ay, hindi na natakot si Gishi. So, ganun din tayo. Hindi natin alam, ilang libo ba? Kasi ang bilang ng mga laksa-laksa. Pag sabihin, hindi na mabibilang, laksa-laksang bilang. So, ganun ang mga anghel na sa'yo. Kaya, ganitin natin sila. Kaya sabi ko, Panginoon, yung lahat ng anghel ng mga anak ko, guardiyahan mabuti, baka hindi nila naipag-prayer. I-pray mo. Pinangungunahan tayo ng anghel, sabi ng Diyos kay Moses, sige, pangungunahin ko ang anghel sa'yo, pumunta ka doon. Kasi ang laging ginagamit ng Diyos, mga anghel. Kasi isinugo nga yan para sa magmamana ng kaligtasan. So lagi tayo magtiwala, kasama mo mga anghel, para kang si Gishi. Relax ka lang, ang dami-daming guardiyan kasama mo. Kaya nga ako, dami ko na kinukwento na talaga sinisigaw ang ministry. Sa motor lang, pag pabaksak na ako, ay ko, ministry ng angels, bilisan nyo, babaksak na ako. Maya-maya, nakakaagat ako. Work of the Holy Spirit yun, inutusan naman yung mga ministering angels. If you have faith, walang mawawala. If you have faith, experience the faith. Lagi, kada tayo mag-pray, ano man ang gagawin mo, i-acknowledge mo sa Diyos, pangunahan ng mga anghel yun. Kung merong mangyayaring masama doon, alam na lang ang nilang gagawin doon. Na ipakita na ng Diyos sa kanila. Kaya mga kapatid,
Basta't araw-araw, tiyakin mo sa sarili mo ang Espiritu kumikilos sa iyo, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen.